Samantala, muli po natin kilalanin at alamin kung bakit binabalikan ng mga turista ang tinaguriang second summer capital ng bansa, ang lungsod po ng Tagaytay. Matatandaan dito po ginanap kamakailan ang 4 na finance meeting ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Narito ang ulat ni Ria Fernandez. Isa sa mga patok na pasyalan tuwing tag-init ang lungsod Tagaytay na tinaguriang the second summer capital of the Philippines. Mula Maynila, kayang baybayin ito sa loob ng 2 oras sa pamamagitan ng South Luzon Expressway o Aguinaldo Highway sa Cavite. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kaya pinipili ito ng maraming taga-syudad na nagnanais makaalpa sa init at lumanghap ng sariwang hangin habang tinatanaw ang nakabibighaning ganda ng lawat bulkan ng Taal. Nitong nakaraang linggo, 4 na pagpupulong sa lungsod kaugnay ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ang pinangunahan ng Department of Finance. Mapalad akong maging bahagi ng nasabing malaking okasyon na naging oportunidad ko na rin para libutin ang lungsod at alamin kung bakit nga ba masarap itong balik-balikan. Kung kaunlaran ng pag-uusapan, urbanisado na ang Tagaytay. Ngunit ang kakaibahan lang, laid back, relaxing at one with nature ang pamumuhay rito. Kapansin-pansin din na magandang lugar ito para sa mga nag-e-exercise o kaya naman sa mga gustong mga bayo o sumakay sa Ferris wheel. Para naman sa mga health conscious, tiyak na sariwa ang mga gulay at prutas rito sa hitsura't kulay pa lamang. Ilan sa mga mabibiling gulay at prutas rito ang sayote, kamatis, berdeng sile, siling labuyo, repolyo, pechay bagyo, carrots, labanos, mais, ampalaya, kalabasa, sibuyas, bawang, beans at pinya. Tawilis, biya at bulalo naman ang mga pagkaing natatangit binabalik-balikan sa lungsod. Matitikman ng 3 tao ang tawilis at biya sa halagang 150 pesos habang 350 pesos naman ang bulalo na good for 3 to 4 persons. Okay, ngayon ay tinikman na nga natin itong bulalo. Kuha muna tayo ng sabaw nito. Siyempre yung gulay. Meron siyang pechay at bagu beans. Then, kuha na rin tayo ng bulalo. Mismong laman. Yung bulalo ay gawa sa baka. At kanina nga ay galing kami sa Mahogany Market. Kung saan maraming binibentang baka. Yan, pero kuha na tayo ng iba talaga yung lasa niya. Doon pa lang sa Mahogany Market, ay distinct na yung amoy ng baka. Alam mo na hindi sa ibang hayop yung laman o yung amoy na yun. Tapos, syempre, ang pinakamasarap syempre sa baka, yung favorite ko. Isa pa sa dahilan kung bakit nanarayan itong bulalo, mainit yung sabaw, malamig yung climate dito sa Tagaytay. Plus, siyempre sa likod mo, yung view mo, yung Taal Lake, at saka yung Taal Lake. Siyempre, mahalaga ring malaman kung saan ibinibenta ang mga bakang masarap ibulalo. Yan ay walang iba kung hindi sa Mahogany Market. Maliban sa pambulalo, for sale din ang pang-steak, pang-kare-kare, pang-kaldereta at pang-papaitan mula 120 pesos hanggang 300 pesos kada kilo. Matapos ang maghapong paglilibot, palaisipan naman kung saan mainam na manuluyan. Samot-saring tuluyan na maaaring pagpilian na may iba't ibang presyo depende sa hanap nyo. Katahimikan at magandang tanawin ang handog ng La Jordan Rosella Events Place kung saan ako nanatili sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Sulit na ang 3,500 pesos kada araw na bayad sa isang kwarto para sa 2 hanggang 4 na tao dahil maliban sa komportableng tulugan at maayos na paliguan, mayroon din itong isang indoor at 5 outdoor garden na may swimming pool na perfect para sa mga nagbabalak ng garden wedding at reception. Ilan lamang ang mga ito sa napakaraming libangan sa Tagaytay. Naway nabusog ang inyong mga mata sa yaman at ganda ng lungsod. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.